Super Typhoon Ragasa, ang dilubyong di malilimutan. Opening scene, Zero Penderiro, 1-0. Tahimik ang bayan ng San Felipe sa Hilagang Luzon. Isang maliit na komunidad ng mga magsasaka at mangingisda. Tahimik ang buhay at ang tanging ingay sa gabi ay ang huni ng mga kuliglig at hampas ng alon sa dalampasigan. Ngunit isang gabi ng Oktubre, habang ang lahat ay abala sa kani-kanilang hapunan, dumating ang isang babalang magpapabago sa kanilang buhay. Mga kababayan, inaasahan ang paglandfall ng Super Typhoon Ragasa bukas ng umaga. May lakas itong umaabot sa 320 kph at may dalang matinding ulan. Isang tahimik na kaba ang bumalot sa mga tao. Hindi ito ordinaryong bagyo. Ito raw ang isa sa pinakamalakas sa kasaysayan. Kinabukasan, maaga pa lang ay nag-impake na si Aling Marta ng mga importanteng gamit, birth certificate, ilang damit at pagkain. Tara mga anak, sa evacuation center tayo. Ngunit si Mang Ruben, ang asawa niya, ay nagpaiwan. Hindi ko maiiwan ang mga alaga kong hayop. Kaya ko to. Maraming residente ang may ganitong desisyon. Ang iba ay nanatili sa kanilang tahanan, umaasa na tulad ng dati, malalampasan din nila ito. Habang papalapit ang hapon, nagsimulang lumakas ang hangin. Ang mga puno ay yumuyuko at ang mga alon ay tumataas. Ang katahimikan ng bayan ay napalitan ng kaba. Eksaktong 9:00 ng gabi nang tuluyang tumama si Super Typhoon Ragasa. Sa isang iglap, ang hangin ay naging parang mabagsik na halimaw. Ang mga bubong ay tinatangay. Ang mga poste ng kuryente ay bumabagsak. Ang mga bata ay umiiyak habang niyayakap ng kanilang mga ina. Lumikas tayo, mataas na ang tubig, sigaw ni Kapitan Lito habang sumasabay sa ulan ang kanyang tinig. Ang mga kalsada ay nagmistulang ilog. Ang dating tuyong lupa ay lumubog sa baha hanggang dibdib. Sa bundok, gumuho ang lupa, tinatangay ang ilang bahay sa tabi ng dalisdis. Wala ng ilaw, wala ng signal. Tanging kulog, ulan at iyak ng tao ang maririnig. Magdamag ay parang walang katapusan ang galit ni Ragasa. Sa evacuation center, nagkukumpulan ang mga pamilya. Ang ilan ay basa, ang iba ay sugatan. Si Aling Marta ay walang tigil sa pagdasal. Habang ang panganay niyang anak ay nakatanaw sa dilim, iniisip ang ama nilang naiwan sa bahay. Sa kabilang baryo, si Mang Ruben ay nakasampa sa bubong ng kanilang bahay. Yakap ang 2 kambing habang palubog na ang kanyang bakuran sa baha. Kaya ko to. Kakayanin ko to. Bulong niya sa sarili habang tinatablan ng lamig at pagod. Sa may tabing ilog, isang pamilya ang nagkahiwalay matapos tangayin ng rumaragas ang tubig ang kanilang bahay. Ang ama ay kumapit sa isang sanga, ang ina ay napunta sa isang bubong, at ang anak ay nailigtas ng mga kapitbahay. Lahat ay nagdarasal na sana'y matapos na ang gabi. Pagsapit ng umaga, unti-unting humina ang ulan. Ang hangin ay tila napagod sa galit. Ngunit ang iniwan nito ay isang tanawing hindi malilimutan. Ang dating makulay na San Felipe ay isa ng dagat ng putik at wasak na gusali. Mga sasakyan ay nakasalansan sa gilid ng kalsada. Ang ilang bahay ay parang laruan na pinira-piraso ng higanteng kamay. Ang tulay papuntang bayan ay gumuho. Si Aling Marta ay agad na bumalik sa kanilang bahay at doon niya nakita si Mang Ruben, sugatan, nanginginig, ngunit buhay. Salamat sa Diyos, hikbi niya habang niyayakap ang asawa. Sa paligid, maririnig ang pag-iyak ng mga nawalan ng mahal sa buhay. Ang ilan ay naglalakad sa tubig na hanggang tuhod, naghahanap ng anumang pwedeng makain o maisalba. Ang ilan ay nakaupo lang, tulala, hindi pa rin makapaniwala sa sinapit ng kanilang lugar. Dumating ang mga rescue team, relief goods at voluntaryo mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ngunit hindi iyon sapat upang agad maibalik ang lahat. Walang kuryente, walang malinis na tubig at kulang ang gamot. Hindi lang bahay ang nawala sa amin, sabi ni Mang Ruben sa isang panayam, pati pangarap namin. Ngunit kahit ganoon, hindi sumuko ang mga taga San Felipe. Sa tulong ng isa't isa, nagsimula silang maglinis ng kalsada, magtayo ng pansamantalang tirahan at muling magsaka sa lupang natabunan ng putik. Ang mga kabataan ay tumulong sa pamimigay ng pagkain at tubig. Ang mga nanay ay nagluluto para sa mga evacuees. Unti-unti, natutunan nilang bumangon. Hindi madaling kalimutan ang alaala ni Ragasa, ngunit higit na mas malakas ang kanilang loob kaysa sa anumang bagyo. Lumipas ang ilang linggo,
unti-unting bumalik ang liwanag sa San Felipe. Hindi na tulad ng dati, ngunit mas matatag. Ang mga bahay na itinayo muli ay mas matibay na ngayon. May mga evacuation plan na silang nakahanda at mas alerto na ang bawat pamilya. Ang bagyo ay hindi lang pagsubok, sabi ng guro sa barangay, habang naglilinis ng silid-aralan. Ito ay paalala na sa gitna ng unos, ang pinakamahalagang sandata natin ay pagkakaisa. At sa gitna ng mga guho at putik, isang bagong simula ang sumisibol. Isang komunidad na hindi kailanman tatalunin ng hangin, ulan o bagyo. Super Typhoon Ragasa, isang pangalang nakaukit sa kasaysayan, hindi lamang bilang dilubyong dumaan, kundi bilang kwento ng lakas, pag-asa at pagtutulungan ng mga Pilipino.